Order mo na kami food. Bye-bye.
Hi guys, good afternoon. Hi guys! We are here in SBD Farm in Tagaytay. So, while we're waiting for our order, gawa tayo ng Q&A. Yung mga nag-send, yung mga nag-comments dun sa mga videos namin about certain topic, sasagutin lang namin dun sa knowledge na kaya lang namin ha. First question galing kay Team Andres. New subscriber po ako. Saan po kayo kumuha ng vaccine certificate, ma'am? Or pwede yung baby book ng kids nun? Thank you. So, hi Team Andres. Thank you for subscribing. First po, hindi pwedeng baby book. Kasi kailangan is certificate talaga. Kung nagpa-vaccine yung baby mo sa health center, you have to get the vaccine certificate from the health center. Nandoon lahat ng vaccine na naibigay sa baby mo. And then, signed siya ng nurse and kung di ako nagkakamali, yung city health na head, yun, kailangan siyang may sign nun. Tapos sa PEDYA, hindi pwede yung baby book. Kailangan yung PEDYA mo, gagawa siya ng summary certificate ng lahat ng vaccine na nagbigay sa baby mo. Though, ang alam ko, hindi siya enough sa SLEC. Kailangan nandoon yung pinaka sticker yata or yung pinaka lot number nung vaccine na naibigay, mismong date. So, minsan nai-invalid siya kung incomplete yung information. So, ayun, may dumaan ng motor. So, Pasensya yun. na kayo guys, medyo maingay, nasa outside kami Oo, ngayon. kasi nasa outdoor kami. So, sorry dun sa mga sounds na maririnig nyo. Ayun, kung hindi narinig yung sinabi ko nung dumaan yung motor, ano ba yun? Kailangan complete yung info ng vaccine na naibigay kay baby. Tapos yung PEDYA, meron siyang signature ng dun sa vaccine na yon. But in our case, invalid siya, na-invalid yung certificate ni Toby kasi wrong yung spelling nung nailagay nung sa health center. Hindi na kami nakapagpagawa dun sa PEDYA kasi hindi na rin naman talaga namin in-effortan yung sa vaccines na certificate kasi para sa amin, kung okay na maibigay kay Toby lahat ng intended vaccine for him, yun, okay naman. Kaya hindi na kami masyado nag-effort dun sa vaccine certificate. Pero kung tinatanong mo yung about sa baby book, hindi po pwede na baby book lang. Do pwede mong dalhin, pero ang sa pagkakaalam ko, mas kailangan yung summary ng certificate ng PEDYA or kapag sa health center, yung sa health center po na vaccine certificate. Okay, next question is from hindi ko sure kung tama yung basa ko sa name ha. It's IZ Lee Lagare 7665. Hi po, sana po masagot, paano if mataas ang BP even after repeat take po? Si Daddy yon kasi siya yung nagmataas yung BP. Daddy, ikaw sumagot. Sa akin kasi, after repeat nung BP ko, mataas pa rin. Pero dahil sinabi ko naman na meron akong mga maintenance, pinro-proceed lang din naman ako dun sa sa physical exam ng doktor. Tapos wala naman sinabi. Kasi nga, naka-maintenance naman ako eh. Yeah, yung friend ko din. Siguro kaya din naman mataas, expected din nila gawa ng may mga anxiety tayo, di ba? Kasi right after x-ray ba? Right after x-ray kaya talagang saka panik pa na hindi naman naka-elevator kasi minsan one floor lang naman yung itataas mo, ibababa mo. So nag-opt kami na mag-use ng stairs. Siyempre pag ganun mataas yung BP or yung heart rate. So yun, hindi naman sila strict kung mataas yung BP mo. Rest ka lang. Yun lang, mga ganun lang sasabihin nila. Hindi naman siya big deal. Makakapag-proceed ka pa rin naman kahit na mataas yung BP mo eh. Yun, thank you sa iyong question. Lumipat kami guys no kasi medyo lumidilim dun sa lugar namin. So, next question galing kay Lala France RN. Hello ma'am, ask ko po sana kung nag-utilization nurse po kayo now prior going sa US. The answer is yes.
pagkapasa ko ng NCLEX, nag-apply ako sa mga agency pa US. Then, sinunod ko na, nung na-hire na ako, sinunod ko naman yung BPO na application. So, gagawa kami ng separate video para sa in-depth na explanation dun sa aming work. But yes, we work as utilization nurse, both of us. We work from home lang, pure work from home. Yung time ng yung schedule namin is 9 p.m. to 5 a.m. So ganun yung schedules namin. Night shift kami, permanently night shift lang. And then yun. Ako ay since 2022 utilization nurse, and si Dad Ako, 1 year ba? 1 year mahigit. At napakalaki ng tulong na utilization nurse yung review namin. Yung work namin. Syempre, iba din yung naka-bedside ka, di ba? Para sa experience. But in terms sa ipon, with our sign-in bonus, talagang dito namin nakuha yung ipon namin na para makapunta, yung dadali namin pocket money papuntang US. Galing kay Robert Guillermo and kay Aurora Ednalino M3WX. Tanong muna ni Robert. Yung Ang tanong ni Robert, ano po yung AOM, ma'am and sir? Saan po siya pwede makuha? Kay Aurora, madam, ano yung AOM? Okay. Yung AOM is Advisory on Marriage. Pwede mo siyang makuha sa PSA o yung Philippine, PSA? Statistic Authority. So, sa PSA, pwede kang magpunta walk-in, by schedule, or online. Ilalagay ni Daddy yung link ng PSA kung saan ka pwedeng avail ng mga documents mo, mag-book ng schedules, kung saan mo siya kukunin na offices. Ayun. Tapos, para sa in-depth, basahin ko para baka magkamali ako. Babasahin ko na. So, PSA is a document issued to individual who have been married. So, dito, makikita yung marital history mo. Like, nagkaroon ka ba ng previous marriage, or nag-exist pa ba yung marriage mo, kung nagkaroon ka ng previous marriage, kung na-annulled ka. Ngayon, kung ikaw naman ay single, hindi mo naman kailangan kumuha ng AOM, ang kailangan mong kunin ay yung CENOMAR or Certificate of No Marriage. So, yung AOM, on our part, mas in-advise sa amin ng employer namin na yung requestor ay yung principal. Kasi nagkaroon kami ng confusion. Una si Daddy yung nag-request kasi siya nag-ayos ng documents. So nagkaroon kami ng confusion na hindi daw pwede, dapat daw yung principal ay yung requestor. So kumuha na lang kami ulit ng bago para kung ano man yung hanapin, kung meron sa kanya, meron sa amin, dun sa pre-screener, hindi kami maaberya. So ano ba yung kinuha nung nasa embassy tayo nung kinuha? Yung sa'yo, galing sa yung ikaw ang yung request. So yun, kasi ang advice ng agency namin, ang requestor ng AOM for me and for my husband, kasi tag-isa yun hindi porket ako lang yung principal, ako no. Tag-isa kayo mag-asawa, kailangan na AOM. Guys, marami dito na napapabalik ni pre-screener kasi kulang, dun pa lang. So, hindi na sila nakakapag-proceed dun sa consul. So, dapat tag-isa kayong mag-asawa ng AOM at ang requestor must be the principal. So, sa amin kasi, binigay namin yung lahat, yung request niya, request ko, pero ang sinoli sa amin, yung request niya, ang kinuha ni pre-screener ay yung requestor, yung principal. Okay, next question, galing kay Maria Virginia Cantre, 2712. Hi, ma'am. Thanks for the detailed steps from medical to embassy interview. Ask ko lang po kung may idea ka about sa babies less 2 years old, kung kailangan sa medical, VAC at US Embassy interview appearance. Okay. Hi, Ma'am Maria Virginia. Medyo hindi ko to masyadong sure kasi si Toby yung youngest namin na naisama namin is 4 years old na. Pero alam ko, sa pagkakaalam ko sa SLEC ay kailangan i-medical kasi kukuhanan sila ng IGRA test. Tapos
IGRA is for, sa blood naman yun, extractions. Kasi si Toby, kinuhanan siya. Meron din akong kilala na younger kay Toby, pero mga 3 yes, kinuhanan siya ng IGRA. So yes, I believe kailangan siya sa SLEC. But if you're asking kung sa visa application center and sa US Embassy, alam ko hindi na kailangan kasama yung 2 years old. 14 years old and below ay pwede nang non-appearance basta yung applicant yung parents nila. Pero magdala kayo ng 2x2 pictures ng mga babies nyo. Yeah, kasi yun yung paniguradong kailangan sa visa application center. Kasi si Toby naman, kasama namin siya sa VAC, pero hindi naman siya pinag-biometrics. Ang ginawa kay Toby, pinicturean lang. So most probably, baka yun ang kuhanin sa inyo para dun sa pictures na baby nyo, dun sa visa. And then, dun din sa US Embassy, 14 years old and below, no need na isama nyo sa interview. Si Toby talaga, tulad nung nasabi namin, sinama lang namin kasi gusto lang namin siyang kasama sa milestone na yun ng aming buhay. Tapos, pero hindi siya required. May mga co-workers kami na makakasama namin sa US na same age kay Toby na day off na hindi na lang nila isama yung mga bata. So, pwedeng hindi kasama ang bata sa VAC and sa US Embassy. Pero sa SLEC, I believe, yes, kailangan sila kasi kailangan nilang kuhanan ng IGRA test. Next question, galing kay Perlas Palad, 3644. Ma'am, ano po kaya mga vaccine na binigay sa kids? Hoping po sa reply. Salamat po. Confused din ako dito actually talaga sa sinid ni SLEC kasi Toby had 7 vaccination during nung vaccination day. Pero sa record na sinid nila, after 24 hours, ito yung mga nakalagay na binigay kay Toby. The first is the DPT, DTaP vaccine. Next is the hepatitis A, hepatitis B vaccine. Next is the Hib. Next is the influenza vaccine. Measles, mumps, rubella. Meron din siyang pneumococcal, the PCV20, yun yung binigay. And then IPV, meron din siyang binigay na varicella vaccine. So yun, dito is 9. So hindi ko alam kung kung bakit 7 shot at 7. 7 shot siya pero dito sa record ay 9. Ko lang alam kung may mga naka-combine vaccines ba. So yun, medyo guys, struggle palang mag-vlog dito sa outside. So sumubok lang kami. Kaya yun, mag-outro na muna kami. Again, we're here in SBD Farm, Tagaytay. You can visit here. Pwede kayong kumain, marami silang foods, and then yung motor. Ayun, magbabay na kami. It's getting dark, baka umulan na. And andun si Ate Tian sa isang kubo kasama sila Queen and Kuya Clyde. So, bye-bye ka na. Bye-bye guys. See you in our next Sabi mo si vlog. Yarn, don't forget to Subscribe in our channel. say Bye-bye. bye. God bless. Bye-bye. Mwah.